Ayan. So, magandang araw po ulit sa ating lahat. So, madami pa rin po kasi talagang nagtatanong sa inyo, nagme-message sa akin ng tanong na to, tulad nito. Ang sabi po niya dito, sa kidney transplant po ba, marami din ang bawal na pagkain? Madami po bang maintenance? Sana masagot po ang katanungan ko. TY po and God bless. Ayan. So, sa unang katanungan po ni Madam, kung marami pa din bang bawal na pagkain? Ayan. So actually po, right after po ng kidney transplant namin mismo, and syempre yun yung unang tinanong din po namin sa doktor, kung ano nga ba yung diet. Ayan. So refer naman po kami sa dietitian, tapos may binigay silang book ng diet ng mga kidney transplant patient. Pero yung ibang ano kasi doon, yung mga sources doon is medyo mahal yung presyo, pricey. Kaya nagtanong-tanong na lang din po kami sa mga kidney transplant na ng mga nauna na sa amin. Ayan. So, syempre, ayaw naman po nating bumalik na sa pagdadialysis. Kaya, since kung dialysis patient ka, or caregiver ka ng dialysis patient, alam nyo na po siguro kung ano yung mga bawal na pagkain. So like processed foods, ganyan. Ang pinagkaiba lang po is, ang sabi sa amin, ang bilin po sa amin is dapat lahat ng kakainin ng asawa ko is mga luto na pagkain. So bawal po muna sila sa mga raw foods, ganyan po. And ayun, basta iwas lang po tayo sa mga bawal na pagkain. Sabi naman po nila pwedeng mong kainin lahat. Ang ano lang po doon, kailangan po nating magdisiplina na syempre lahat naman po talaga ng bawal is, I mean lahat ng sobra is nakakasama po sa katawan natin. So with regard sa aking asawa naman po, talagang tinanggal na po niya yung red meat sa mga ulam po niya. So makain naman po siya ng mga ibang seafoods, ganyan, pero kontrolado lang din po yung pagkain niya doon. And kung may mga red meat naman, kung ano lang po yung nalagay na gulay, yun lang din po yung kinakain niya. Tikim-tikim lang, kung baga ganun. And yun, kung madami naman po ba siyang maintenance, actually po right after ng transplant po niya, is ang dami po niyang iniinom na gamot. Kumbaga, 6 or 6 to 10 pieces sa morning, tapos ganun din sa evening, tapos iba pa sa tanghali. So, ganun po kadami yung iniinom niya noon. Pero after po, lumilipas yung ilang buwan, ganyan, nababawasan po yung gamot po niya. So, yung maintenance naman po ng mga transplant patient, is nakadepende po yun sa laboratories ng recipient mismo. So parang sa asawa ko nasa 6 to 7 na lang po ata na gamot yung iniinom niya po everyday. Ayan, so sa sobrang dami po na nagme-message sa atin, ganyan, and sinasabi nga po nila na lumalakas po yung loob nila habang nanonood po sa mga vlog natin. And actually, yun naman po yung isang rason bakit po tayo nag-share ng kwento natin para sakaling meron po tayong ma-inspire at magpakaiti na rin. And dalangin ko po na sana wag po tayong matakot na magproseso ng kidney transplant. And wag po tayong magpatalo sa kahirapan ng buhay. Kaya po natin yan. Lagi ko nga pong sinasabi sa mga kidney transplant, sa dialysis patient na nagme-message sa akin, sa mga pasyente mismo at saka sa mga caregiver na ilakad nyo na po yung mga kidney transplant nyo, i-process nyo na po yan, simulan nyo na po kahit walang pera, bahala na po si Lord talaga na tumapos sa mga nauumpisahan po natin. Tiwala lang po talaga sa Kanya, and praying na sana mas dumami pa po ma-kidney transplant po. So yun lamang po, and thank you so much. Bye!